Umaayaw ang kaaway doon sa masakit. At ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, hindi ito meant para i-baby tayo. Ang salita ng Panginoon, hindi ito meant para ikaw ay i-baby. No? Na ang sabihin sa iyo palagi ay magagandang mga bagay. Hindi ito meant, mga kapatid, hallelujah, na ikaw ay pakainin lang ng mga masasarap lang. Hallelujah. Kapag ikaw ay Kristiyano na, alam ko mga kapatid, marami sa atin dito manatagal na sa gawain, mga kapatid. Alam natin na ang salita ng Panginoon may kasamang sakit, may kasamang pait. Hallelujah. Bakit? Kapag tayo natatamaan, ibig sabihin, effective. And that is the word of God. Ganun talaga. Yun yung characteristics ng salita ng Panginoon. Pag hindi ka na nasasaktan, or di ka na natatamaan sa salita ng Panginoon, mga kapatid, nakatakot yun. Ibig sabihin, wala nang epekto sa'yo. Ibig sabihin, lumalayo ka na. Amen. Kaya naman may kirot, kaya naman may sakit kapag tayo ay nakakarinig sa salita ng Panginoon, tapos talagang hindi naman alam ni pastor o hindi naman alam nung nagsasalita dito sa harapan kung ano yung buhay mo, ano yung mga iniisip mo, iniiyak mo sa Panginoon. Hindi alam yan. Pero may mga times talaga, mga kapatid, na parang, alam mo yung kabisado, tapos yung pagkasabi pa talaga nakatingin sa'yo, mga kapatid, na feeling mo, ikaw yung target. No? And the word of God is designed for us, na alin, to be targeted towards us. Na tayo po ay alagaan. And in the same way, kay Stephen, he chose, pinili niya na dalhin itong salita ng Panginoon kahit doon sa pinakahulin parte, no, ng kanyang buhay, doon sa kanyang kamatayan, mga kapatid. Acts 6:11-13, naalagay dyan, then they suborned men which said, we have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. No? Narinig nila na itong si Stephen ay suborn, ibig sabihin bribe. Ano yung bribe sa Tagalog? Suhol. Yan. Sabi nila, narinig namin na itong si Stephen sinusuhulan itong mga tao. Itong mga taong nakapaligid sa kanya. Narinig namin. Ganun din, narinig namin si Stephen na nagsalita ng mga blasphemous, mga salita na hindi magaganda at against kay Moses, against sa Panginoon. And sabi dyan, and set up false witnesses which said, this man ceased not to speak blasphemous words against his holy place and the law. Itong tao na ito, wala na tong ibang sinabi, kundi, mga bagay na against sa salita ng Panginoon, against sa mga pinaniniwalaan namin. No? So, imagine, inisip nila na si Stephen, no, ginagamit niya yung salita ng Panginoon na para mangsuhol, no, suhulan itong mga huthutan, itong mga tao na nakapaligid sa kanya. Sinabi diyan So, it is not explicitly said kung paano niya sinabi, pero obvious dito sa ibang hindi nila nagustuhan yung kanyang pagsasalita. No? Hindi nila nagustuhan. At ito rin, mga kapatid, ang nag-cause na may mga taong maging against sa kanya. Ito rin yung naging dahilan kung bakit may mga tao na hindi natuwa sa kanya. Mga kapatid, kapag ang dala natin ang salita ng Panginoon, let us not expect to always make friends. Wag po nating asahan na sa lahat ng pagkakataon ay meron tayong, or makahanap tayo ng mga kaibigan. Yes, parte yun. Yun din nga ang nais natin. Kaya natin dinadala sa salita ng Panginoon para magkaroon tayo, o may ma-invite tayo na bagong kaibigan. Magkaroon tayo ng bagong kaibigan na pwede nating maidala dito po sa gawain. Pero ganun din, mga kapatid, kapag dala mo ang salita ng Panginoon and you are speaking it, dahil nga ang characteristic ng salita ng Panginoon is to not to baby you, but to sometimes offend you para ikaw ay magbago. Expect natin, mga kapatid, na mayroong mga tao na ma-offend. Hallelujah. Sa atin. Dahil dala natin yung salita ng Panginoon. Pero it doesn't mean that we should stop. Hindi ibig sabihin nun na kailangan natin huminto. Hallelujah. Si Stephen, after he made enemies, no? After marinig ng mga taong yun, ng mga skriba, no? Yung mga bagay na kanya mga pinagsasabi, tumigil ba siya? No? Tumigil ba siya? Huminto ba siya? Hindi siya huminto, mga kapatid. Hallelujah. Even may mga tao,
false witnesses, no, na nag-testify against sa kanya. Hindi siya tumigil. But Stephen's face appeared angelic in the midst of the sitting in the council. No, nung siya po, mga kapatid, ay trial, dinala sa harap ng council, mga kapatid, yung kanyang, I would say, yung stern niya, ibig sabihin yung kanyang tindig, hindi naman nagbago eh. Kung ano yung tindig niya, mga kapatid, hallelujah, nung kanya pong dinala ang salita ng Panginoon doon sa mga nakarinig sa kanya na sinasabi, sinusuhulan niya, ganun pa rin naman yung kanyang tindig, ganun pa din ang kanyang pagtayo. Hallelujah. Nung siya ay hinarap na dito sa mga abogado, dito sa mga witnesses na ito, ganun pa din. So mga kapatid, ito yung sinasabi ko po, na when we bring the Word of God towards people, hallelujah, dapat iyan po ay consistent. Amen. Hindi pwede na sa isang banda, no, mga kapatid, hindi pwede na sa isang banda ay magbabago bigla ang timpla mo. No? Yung timpla mo pagdating sa pagdala ng salita ng Panginoon. Hindi pwede, mga kapatid, na kapag itong taong kausap mo at alam mo na siya ay may pera, biglang magbabago ang iyong paikipaghalubilo. Na magbabago ang iyong paikipag-usap sa kanila dahil siya ay may pera. Pero kapag ikaw naman ay kumausap dito sa katamtaman lang, ang kanyang lagay sa buhay, magbabago din ang iyong pananalita. Mga kapatid, the Word of God should be consistent. And the way we deliver the Word of God should be consistent as well. Katulad dito, binigyan tayo ni Stephen ng magandang halimbawa, mga kapatid, pagdating sa salita ng Panginoon. Nung siya po ay humarap doon sa mga tao, yung unang beses na siya ay nagsalita ng salita ng Panginoon, nagkaroon siya ng mga kaaway. Pero, ganun din, mga kapatid, nung itong salita ng Panginoon ay dinala niya doon sa harap ng mga skriba, ng mga matataas ng mga tao, ng mga abogado, kung paano siya nagsalita nung simula, ganun pa din yung kanyang ginawa. Hindi niya binago, mga kapatid. Hindi niya binaby. No? Hindi siya mayayaman na itong mga katapat ko, malalaas na tao na to, medyo ito-tone down ko na yung aking salita. Hindi, mga kapatid. Hindi siya nag-back down. At ano nangyari? Dahil sa kanyang pagiging stern, yung kanyang pagtindig, hallelujah, kahit yung kanyang mga taong kaharap ay matataas na mga tao na may galit sa kanya, hindi siya nagbago. Hindi siya nag-falter, hindi siya umatras. Tinuloy niya yung kanyang pantindig. At ang sinabi diyan ng Biblia, dahil sa kanyang pagtindig, mga kapatid, yung kanyang mukha ay naging parang angelic. Ibig sabihin, parang naging anghel. No, mga kapatid, ibig sabihin, nakita nila nung mga nakaupo sa kanyang harapan ng mga abogado, ng mga leaders, ng mga guro sa gobyerno. No, nakita nila sa kanyang mukha, 6:15, saw his face as it had been the face of an angel, katulad ng isang anghel. Mga kapatid, hallelujah, ito po yung ating sinasabi na every time na dadalhin natin sa ating mga bahay, sa ating mga kaibigan, ang salita ng Panginoon, hallelujah, tandaan natin na hindi lang po ito basta libro na ating dinadala, hindi lang po ito basta salita na ating dinadala. Mga kapatid, we have the opportunity to be what? To be a blessing, to look like an angel, to have that feeling and that power of an angel kapag dinala po natin ito sa salita ng Panginoon. So hindi pwede, mga kapatid, na basta-basta lang, hallelujah, yung ating pagtrato sa salita ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, after this, no, lalong nagalit yung mga tao sa kanya. No? Imagine, alam niyo yung feeling, mga kapatid, na ang tawag dyan, yung may inaasar ka, or at least ikaw yung inaasar, no? O may nakita ka na inaasar. Pag nang-aasar yung isang tao, ang gusto natin is mainis sila. 'Di ba? Pag kunyari tayo mang-aasar, tayo mang-iinis, gusto natin mainis sila. At nasisira yung trip natin pag hindi sila naiinis. 'Di ba? Parang ano ba 'to? Kahit ano naman pang-inis ko dito, parang hindi naman naapektuhan eh. Ganyan yung nangyari kay Stephen. Imagine, nung una, sinabihan siya, susuhol ka ng mga tao. Ginagamit mo pa ang salita ng Panginoon para mangsuhol. Tapos, may mga galit na sa kanya. So, dinala siya doon sa harap ng mga eskriba, sa harap ng mga abogado. Ganun pa din.
No? Walang nagbago sa kanya. Mas lalong nagalit tong mga 'to. Ano ba 'tong si Stephen? Sino ba 'to? Bakit kahit anong gawin namin, parang hindi nagbabago, parang hindi wala siyang kinakatautan. Hindi siya natatakot sa amin. Hinarap na namin siya sa harap ng council, no? Sa harap na ng mga makakapangyarihang tao, parang walang nagbabago. Parang wala siyang naririnig at parang hindi siya naapektuhan ng aming mga sinasabi at pananakot sa kanya. So lalo silang nainis, mga kapatid. Hallelujah. And this is what we're saying, ito po ang ating sinasabi, mga kapatid. Hallelujah. Kapag tinuloy-tuloy natin ang pagsalita ng Panginoon, hindi natin alam unpredictable yung pwedeng mangyari sa atin. But again, we should be ready. Dapat handa po tayo, mga kapatid, ang bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung kapag tayo nagsalita ng Panginoon, sigurado ba tayo na tatanggapin ng maarinig? Kapag nagsalita tayo, dinala natin ang salita ng Panginoon, sigurado po ba tayo na hindi nila ito tatanggapin? Mga kapatid, ang sinasabi lang dito that we should be ready whatever happens. Hallelujah. At hindi dapat ito mag-cause ng panghihina sa atin, mga kapatid. Na kapag tayo po ay lumapit at dinala natin ang salita ng Panginoon, kung tanggapin man nila yan o hindi, mga kapatid, dapat ready po tayo. Hallelujah. Dapat hindi ito mag-cause ng paghinto, hallelujah, sa ating paglilingkod sa Panginoon. And alam natin, mga kapatid, kung titignan natin sa Biblia, mga kapatid, no? Hallelujah. Yung pagiging matatag at yung pagtayo ni Stephen pagdating sa pananampalataya, hallelujah, hindi naman nabaliwala. Diba? Hindi naman ito nabaliwala, no? Na after ng kanyang kamatayan, no, merong naging resulta. Hallelujah. I'm not saying that yung resulta makikita natin pag tayo ay pinatay o tayo ay nawala na. Hindi naman, mga kapatid. But what I'm saying is that kung ano man po, hallelujah, ang ating ginagawa para sa kingdom at sa ministry ng Panginoon, hallelujah, meron niyang resulta, mga kapatid. Meron naman niyang kahihinatnan. Hallelujah. Kailangan lang natin maging patient. Minsan kasi hindi inadya ng Panginoon na hindi natin makita yung resulta. Yung kay Stephen, mga kapatid, nakita niya ba yung resulta ng kanyang pagpupursige? Hallelujah, hindi naman Paul was converted what? After the death of Stephen. The conversion of Paul was what? After na hindi nakita ni Stephen na yung kanyang pagpupursige, yung kanyang tayo sa salita ng Panginoon ay magkokos ng isa sa mga magagaling na apostol ng ating Panginoon. Hindi niya nakita yun sa kanyang lifetime. No, hindi niya naabutan yun. Pero ibig sabihin, ano ibig sabihin na nawala na? Dahil patay na siya, wala na mangyayari. Mga kapatid, hallelujah, sometimes yung resulta hindi natin kailangan hangarin. Ang kailangan natin hangarin kung magtutuloy ba ako dito o hindi. Yung resulta, mga kapatid, ay hindi dapat yun ang ang goal natin. Kasi sometimes kung yun ang goal natin at hindi natin nakita, di madi-discourage tayo. Di manghihina tayo. Ay, Panginoon, hindi ko nakikita yung resulta ng aking pag-evangelize, ng aking pag-share ng iyong salita. Panginoon, hindi ko nakikita, parang ilang linggo na, ilang buwan na ako na pabalik-balik sa bahay na ito, parang wala namang nangyayari. Mga kapatid, hindi po yun yung sinasabi ng Panginoon na kailangan mo nang tumigil. But the Bible is saying that even after, kahit hindi natin makita, mga kapatid, ang resulta, ang Panginoon po ay kumikilos. Amen? Hallelujah. Sa buhay ni Paul, when Stephen was killed, when he was stoned, yung conversion ni Paul nangyari after that. And the conversion of Paul is one of the monumental things that also have happened in the Bible. There are a lot of things na nangyari sa Bible na importante. But the conversion of Paul led to the books in the Bible. Madaming librong nasulat si Paul sa Bible. At nangyari lahat yon because there's someone na hindi tumigil. Na merong tao na hindi tumigil, mga kapatid. Sa ating pong paikibaka, mga kapatid, hallelujah, sa mundo na ito, we will face challenges. We will face discrimination. We will face discouragement. Pero ito lang ang dapat natin tandaan. Sa harap po ng discouragement, sa harap po ng mga challenge, mga kapatid, tandaan natin na kaya tayo nandito, kaya tayo nakatayo at kaya natin kilala ang Panginoon. Bakit? Kasi merong hindi tumigil.
Hallelujah. Merong hindi nang hina. At hindi ibig sabihin nito mga kapatid, kung kaya tayo nandito, kailangan natin magpasalamat mga kapatid dun sa mga tao na sa gitna ng problema, sa gitna ng kabigatan nila, hindi sila tumigil. At gusto din natin mga kapatid, i-aspire natin na tayo rin yun. Yes, Panginoon, baka po hindi ko makita yung resulta ng aking pagtatrabaho sa iyo, yung aking paggawa sa ministry, Panginoon. Hindi ko man ito makita. Baka, Panginoon, after na mawala na ako sa mundo na ito, na iyon na akong kunin, Panginoon, hallelujah. Baka hindi ko makita ang resulta ng aking pagpupursige, ang aking pagkilos, ang aking paggawa sa iyong ministry. Pero, ako naniniwala, Panginoon, na meron kang ginagawa behind the scenes. Mga kapatid, yung ating pagtayo, mga kapatid, sa likod po ng pulpito, yung ating pakikipag-usap, yung ating pag-share ng ating buhay, ng ating testimony sa mga tao sa ating paligid. Hindi natin alam, mga kapatid, hallelujah, kung ano yung tumatakbo sa kanilang puso, sa kanilang isipan. Yung pala dahil sa testimony, dahil nakikita nila yung ating pagpupursige, nakikita nila, mga kapatid, yung ating pagsikap, yung ating paniniwala, yung ating faithfulness sa gawain. Hindi natin alam, dun pala sila nabibless, mga kapatid. Kahit ilang verses pa yung iyong kabisuduhin, kung hindi yan ang inadya ng Panginoon na way para sila ay magbago, hindi yan mangyayari. No? But sometimes, minsan, mga kapatid, yung ating buhay, dun minsan mas effective. Depende sa sitwasyon. Hallelujah. And because of people like Stephen that have stood, tumayo at tumindig sa gitna ng kahit anong problema, we are here. No, mga kapatid, the church is here and the church is standing, mga kapatid. So, to end this chapter, mga kapatid, of Stephen, allow me to read this. Hallelujah. Stephen allowed the Holy Ghost to fill him and govern him. He was a man full of integrity, the Holy Ghost, faith, and wisdom. He was listed first by the early church as they chose 7 men to care for their business. He was listed first by God to suffer a brutal death as a witness of Jesus Christ. Mga kapatid, hallelujah, just like Stephen, we should aspire to be filled with integrity, to be filled with the Holy Ghost, to be filled with faith, and to be filled with wisdom. Mga kapatid, there are a lot of characters in the Bible na pwede nating tignan. No? May mga personalidad sa Biblia na pwede nating i-aspire na maging modelo ng ating buhay. And kung wala pa kayo, mga kapatid, yung talagang yung ina-aspire, I would suggest to have Stephen. No? This is a person that is filled with integrity. Ito yung parang one of the best examples, one of the best model, no, when it comes to when it comes to evangelizing, when it comes to spreading the word of God. At tayo mga Kristiyano, mga kapatid, hallelujah. Dapat po, again, we are to be proactive. Ibig sabihin, dapat kumikilos tayo. Kapag hindi na po gumagalaw ang kaya eto mga kapatid, kaya po gumagalaw at kumikilos ng patuloy ang salita ng Panginoon dahil po may nagagamit at may ginagamit po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. I-aspire natin, mga kapatid, na tayo po yung mga tao na yun. Na tayo po ay maging parte ng mga tao na ginagamit po ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. At sa oras po na ito, I would like to ask, meron po ba sa bawat isa sa atin na nais pong magdagdag at meron pong katanungan pagdating po dito? Alam ko, mga kapatid, na it is rather simple, rather straightforward lesson pagdating po sa salita ng Panginoon. Pero I hope, mga kapatid, na meron po tayo nakukuha, meron po tayong napupulot, mga kapatid, every time po na ang inyo pong lingkod ay tumatayo dito, mga kapatid. Yun lang naman po ang aking gusto na kahit may isang sentence lang kayo nakuha doon sa akin, ilang minuto kong pagsasalita, masaya na ako, mga kapatid, hallelujah, na ito po ay naitanim sa atin, no, sa ating mga puso. Meron po ba, mga kapatid, na nais po magdagdag? Hallelujah, calling once, calling twice. Amen. So, kung wala na po, mga kapatid, I would like everyone to stand. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. At bago po tayo kumuha ng ating pong handog sa or offering po sa Sunday School Department, tayo po muli ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa
iyo pong pagkilos, Panginoon, at sa iyo pong pagsama sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for your wisdom and your knowledge, Panginoon, na inyo pong patuloy na ginagrant at pinapahiram, Panginoon, sa inyong lingkod upang maidala ang iyong salita. Nawa, Panginoon, ang iyo pong salita, Panginoon, ay patuloy, Lord Jesus, na magbunga at lumago, Panginoon, sa puso po ng bawat isa sa amin as we continue to serving you, Panginoon. Lord God, sa kahit anumang problema, Panginoon, we pray, sa kahit anumang pagsubo, kahit anumang kabigatan, nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan, hallelujah. Panginoon, na hindi po tumigil, Panginoon, sa aming pong paglingkod sa iyo. Alam namin, O God, na meron ka pong inihahanda sa aming mga buhay. Alam namin, O God, na ikaw po ay hindi pa tapos sa aming mga buhay at patuloy ka pa na kumikilos, hallelujah, at humihipo ng mga buhay. Kaya Lord God, sa oras na ito, we pray, Jesus, na yung mga seta, hallelujah, amin pong dalhin at kami po, Panginoon, ay patuloy na magpagamit at kumilos. Magtawag pa, Panginoon, hallelujah, ng mga tao na nais po, nagsisik, Panginoon, at naghahanap, Panginoon, hallelujah, ng iyong salita. At we know, Jesus, na inihahanda mo ang aming gawain, Panginoon, ng simbahan na ito. Hallelujah, sa mas malaki pa na revival, sa mas malaki pa na gawain, Panginoon, sa pagdami pa, Panginoon, ng mga kaluluwa, Lord Jesus. Gamitin mo nawa, Panginoon, na bawat sa amin upang ikaw ay patuloy po na mag-glorify, hallelujah, sa lugar na ito. Ganon din, Panginoon, sa aming pagbibigay, we pray, Lord Jesus, na pagpalain mo nawa ang bawat kamay, Panginoon, hallelujah, na patuloy, Lord Jesus, na nagpapagamit at nagbibigay ng kanilang handog sa inyo pong gawain sa Sunday School Department. Nawa, Panginoon, gamitin mo ito ng buong laya at lalo niyo pa pong pagyabungin, Panginoon, ang gawain po ng Sunday School dito po sa Tunasan. We thank you, Jesus, for everything. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pong patuloy na sinasamba, hallelujah, at dinadakila sa lugar na ito. This we pray in your most powerful name, Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Magandang umaga po muli, mga kapatid. Tayo po magbigay sa gawain po ng Sunday School. Hallelujah. At